Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Welcome sa Wednesday Word. Ang pag-uusapan kasi natin dito ay yung kailan yung iyong pupuntahan ay mas mahalaga kaysa sa iyong pinagdadaanan. Ayan. Titingin ko ha. Kailan ang iyong pupuntahan ay mas mahalaga kaysa sa iyong pagdadaanan o pinagdadaanan. When is your going to is more important than your going through. Naka-focus tayo sa going through. Pero pag naintindihan natin bakit may going through, alam mo, darating yung reason where you're going to. Bakit ka deserving na makarating sa dapat mong puntahan. So if you have your Bible, samahan niyo ako sa book of Joshua, chapter 1. Ito yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Nung mamatay si Moses na kanyang lingkod, ang sabi ng ating Panginoon, Joshua, tumayo ka. It's not yet end of the world. You have to rise up at kailangan mong ipagpatuloy ang hindi na ipagpatuloy ng iyong pastor na si Moses. Kailangan mong magpatuloy sa paglalakbay. Ang sabi ng Bible sa Joshua, buksan natin, sige para makita ninyo, chapter 1, umpisa natin sa verse 1. Joshua chapter 1, verse 1, ito sabi ng Bible, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, sabi niya, sa verse 2, Moses my servant, sabi ni Lord, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Then verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. So tandaan nyo ha, umaasa si Lord na matagumpay na paglalakbay sa kanyang mga anak. Ipagpatuloy natin ang kwento ng buhay ni Joshua sapagkat dito ay nung mamatay ang kanilang pastor na si Moses, panahon ng pagluluksa, panahon ng ang puso ni Joshua ay nagdadalamhati nang siya ay kausapin ng Panginoon. Ito yung pinakamabigat na utusan ka ng Panginoon, samantalang meron kang tinatawag na me moment. Me moment. Moment mo yun eh. Tapos ngayon uutusan ka ni Lord, baka hindi mo siya marinig. Baka hindi mo siya pansinin. Pero iba si Joshua eh. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, nung may pinagawa sa kanya si Lord, sabi ng Bible dito, ay siya ay nakinig. So, ang tanong ko nga dito, Lord naman, may pinagdadaanan ako eh. Malungkot ako eh, umiiyak ako dahil ang aking pastor ay wala na eh. So, kumbaga, ang nag-disciple kay Joshua si Moses, ang nag-train kay Joshua si Moses, kung ano man si Joshua dahil kay Moses. Pero wala na si Moses eh. Kayun nga eh, may katuwiran para maghinagpis itong si Joshua. Pero dito, kung kailan me moment na niya eh, me moment, oras ko na to sa sarili ko, bigla naman nag-utos si Lord na napakahirap pakinggan nyo kung talagang hindi mo kabisado ang tinig ng Panginoon. So unang-una na gusto kong pansinin nyo rito na sinasabi ng Biblia na dapat na itong makita ay bakit mas mahalaga yung ating pupuntahan kaysa ating pinagdadaanan. Una-una because of presence. Because of presence ni Lord. Kumbaga, ang issue ay hindi kung saan ka pupunta eh. Ang issue ay kung sino ba ang kasama mo sa iyong lakad. Dito ang sabi ng Bible, samahan niyo ako, in verse 5.
Sabi ng Bible, verse 5, sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. Walang sino mang pwedeng makipaglaban sa iyo na magtatagumpay laban sa iyo sa iyong buong buhay sapagkat ako ay kasama mo kung paano sinamahan ko si Moses. So dito, yung presence ni Lord was binigay ni Lord sa kanya na maaasahan mo ko. Ito sinasabi ni Lord. Kumbaga, the presence of the Lord was there. So ito yung pinakamaganda. Kaya ang paglalakbay natin sa buhay Kristiyano, minsan malungkot, minsan mahirap, mas pinapansin natin yung surroundings because we don't have the presence of God. Dito ang unang-unang inassure bago niya sinabi kay Moses na sige, lumakad na kayo. Pagkatapos lang niya patayuin, Moses, tumayo ka. Ipagpapatuloy natin ang laban, ang paglalakbay na ginawa ng iyong pastor, ang iyong pastor na si Moses. Kaya gusto ko lang sabihin sa iyo, hindi mo ito laban. Laban natin dalawa to. Kailangan ko ang tulong mo, pagkat may mga tao kang pangunahan, pero hindi ko kayo pababayaan. Ang sabi dito ng Bible, siya ay kasama natin. Sabi ng Bible, as I was with Moses, so I will be with you. Ano pinag-usapan? Presence ni Lord. Kumusta ka? Kumusta ang basihan ng iyong paglalakbay? Ano ang basihan ng iyong mga lakad? Ito ba ay nakabase sa presensya ng Diyos? Dito, yung presence ni Lord ay kanyang sinabi na hindi bibitaw sa iyo. Wow. Alam niyo sabi ng Bible? Ito sabi ng Bible, as I was with Moses, so I will be with you. So ulitin ko lang ang ating pinag-uusapan na kailan ang iyong pupuntahan ay mas malaga kaysa sa iyong pinagdadaanan. When is your going to is more important than your going through. Una-una, mas importante yun sapagkat utos yun ng Panginoon, pero ang unang-una dyan sinabi ng Bible, yung presence ni Lord. Ipagpatuloy mo ang aking utos kay Moses. At ikaw, Joshua, ay tumayo. At sa pagtayo mo, Joshua, gusto kong sabihin sa iyo na sa iyong paglalakbay na gagawin kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. The presence of the Lord was there. Kaya, mapapansin ninyo, tuwing sila ay may mga laban, sila ay nagtatagumpay, pero kapag gumawa ng kasalanan ng isa sa makasama niya, ang sabi ng Bible, siya mismo ay nalulungkot sapagkat nakararanas sila ng pagkatalo. So ang pagkatalo ay nasa pagsuway. Kumusta ka? Kahit maganda ang sinabi ng Panginoon sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng tagumpay, pero kapag ikaw ay sumusuway, hindi ka makararanas ng matagumpay na paglalakbay. Dito kaya naging matagumpay sapagkat ang sabi ng Bible, as I was with Moses, sabi niya, so I will be with you. So the presence of the Lord was there. Number 2, verses 6 and 7. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land. Tapos pagdating sa verse 7, hindi lang be strong and courageous, inulit niya. Meron pang word na very. Sabi sa verse 7, be strong and very courageous. Why? Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Ano ang number 2? Tandaan nyo, pinag-usapan natin, bakit yung going to is more important than your going through. Kasi nga, yung pangako dito ng Panginoon na ako'y kasama nyo, hindi ka nag-iisa Moses, sabi niya, all the days of your life, you will be victorious hanggat sumusunod kayo sa akin. So, ang unang-unang ipinangako ng Diyos yung kanyang presence. At number 2, bagamat ako'y kasama mo Moses, you're not exempted with number 2, yung process. Ito yon. Sabi niya, be brave and courageous. Why? Because you have to lead all these people. Ano ibig sabihin? These people, ang naging dahilan kaya si Moses hindi nakapasok sa promised land sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ngayon, ikaw ang papalit na maglilid dyan. Matitigas din ang ulo niyan. Si Moses nga, hindi sinanto niyan eh. Mga reklamador yan. Sabi niya, kaya ang gagawin natin, Joshua, bukod sa kasama mo ko, hindi ka rin ligtas sa proseso. Be brave and courageous because you will lead these people. Wow! What kind of people are these?
may mga people kasi noon na follower ni Moses na kay Moses lang sumusunod. Kay Joshua, posibleng hindi sumunod. Ito yung tribe of Manasseh at saka Gad. Pag nabasa niyo yung 12 tribes of Israel, mayroon niya iba't ibang klase ng tribe, yung tribe ng Manasseh at Gad. Ang tribe of Manasseh at Gad, yan yung mga remnants. Ibig sabihin, yan yung mga natira mga loyalista ni Moses. At walang ibang pwedeng makapagpasunod sa kanila. Makakapagpasunod lang dyan ay itong si Moses. Patay na si Moses. Paano susunod yan kay Joshua? Kaya Joshua, tatagan mo ha. Sabi niya ganun. Tatagan mo ang iyong kalooban. Be brave and courageous. Verse 6. Pagdating sa 7, be brave and very courageous because you have to lead with these people. Ano sabi niya? Sa proseso, what is hurting, what is distracting is when you mingle with people. People have emotions. People have different kinds of feelings. Ang sabi ng isang ninong namin sa kasal, mas madali pang mag-aya ng 100 kalabaw, magpasunod ng 100 kalabaw kaysa isang tao na ayaw sumunod sa iyo. So dito, umisan, pasinin nyo kahit kayo ng mga leader, pag meron isang sumuway, wala kang magawa eh. Bakit? Kasi nga, tao yan, may feelings yan, may emotions, they can reason out, they want to do their own thing. Pero dito, ang sabi ni Lord kay Joshua, I have a blessing stored for you. They are waiting for you. But you cannot just receive it just like that. There is a process that you have to go through. Kaya dito, tandaan ninyo, sinasabi ng Bible, bakit mas mahalaga ang iyong pupuntahan kaysa yung pinagdadaanan. Una, nandun kasi yung presence ni Lord. When the presence of the Lord is there, ang katiyakan ng tatagumpayan ay naroon. So number 2, hindi ka ginawa ni Lord na parang nakapiring ang iyong mata. God told you already that you need to be very courageous. Ano ba ang isang problema dyan? Sabi niya, be careful to obey the law that Moses gave you. Alam niyo kung minsan, nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos dahil sa ating kani-kanyang mga pinagdadaanan. Dahil sa kanya-kanya nating mga pinagdadaanan, kung minsan ang Biblia na isa-set aside na natin. Why? We are very much focused on what we feel. We are very much focused on the things that distracting us. At kapag doon ka na na-focus, nakakalimutan mo na ang salita ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, ang sinasabi ko lang, ang sabi ng Bible, may proseso. So, Joshua, masasakop ninyo ang ganito mga lupain, pero tandaan nyo ha, nandun yung aking presence, pero meron kang dadaanan na process. So, Christians, be ready for struggles, be prepared for discomforts, be prepared sa mga unpleasant circumstances that we might be encountering as a leader, as a Christian na simpleng buhay ang gusto pero ang daming pagsubok dahil nagtatapat sa ating Panginoon. So tandaan niyo, kapag nahihirapan ka na dahil sa iyong pinagdadaanan, tandaan niyo mas importante ang iyong pupuntahan. Kaya kailangan mong bumangon, kailangan mong tumayo, kaya kailangan mong sundin kung ano ang ginagawin sa iyo ng Panginoon. Okay, number 3. So, ang number 3 dito, ito yung sabi ng verse 3. Basahin natin sabi ng Bible, verse 3. Ang sabi ng Bible sa verse 3, I will give you every place where you set your foot. Wow. So, when is your going to is more important than your going through. Sabi natin, presence the Lord was given. Number 2, process was given. And number 3, sabi ng Bible, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Pangatlo is promise. So whatever God had promised you from the time you became a Christian, that is going to come to pass. Ibig sabihin, mararanasan mo yan. Hindi dahil may marami kang dinadaan ng proseso, ay nakalimutan na ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Kaya ngayong gabi, kung parang nanlalata ka, nanghihina ka, at parang nagdududa ka na, Lord, alam ko may pangako ka sa akin, may parang di na ako naniniwala matutupad, para pinanghihina ka na ng kalooban. No. There might be some delay, but that doesn't mean na hindi mo mararanasan yung tagumpay na yan. Kasi when we are undergoing some process in our Christian life, there are some detours na pinadadaanan si Lord. Pag sinabing detour, detour is not delay.
It's just a different way. Ulitin ko ha, detour is not delay. It's just a different way. Kung minsan ang alam nating daan, ito lang. Pero minsan pag dumaan ang proseso ni Lord, papadaanin ka sa ibang daanan, ibang detour, sabi ibang daan, pero hindi ibig sabihin ay iyon ay kabiguan. Tandaan natin, ang sinabi ng banal na kasulatan na may promise. So ano ang promise kay Moses? Mararanasan nila ang makarating sa lupang pangako. And God confirmed it to Joshua. Joshua, lahat ng yapakan mo magiging inyo. O paano ipinangako ko yan kay Moses? What God had promised to you? Ano pinangako sa iyo ng Panginoon? Nadi-discourage ka na ba? Sa tingin mo ba hindi matutupad? No. Huwag kang pa-discourage. Ulitin ko lang, huwag kang pa-discourage. God can do a lot of miracles when we obey Him. God can do a lot of things when we choose to obey Him kahit ang hirap ng mga proseso na ating pinagdadaanan. Don't be distracted by enemies. Kasi si Joshua, ang daming enemies na pinagdaanan. Enemies from internal and external. Ano yung internal? Internal kasama niya. Sino? Si Achan. Akala niya kakampi. Yung pala naman magiging sanina pagkatalo nila lumaban sila sa AI. Ano pa sabi nito ng Bible? Nagtagumpay din naman sila na lumaban sila sa pakikipaglaban sa mga kalaban. So, because the presence of the Lord was there. So, gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi, laksan mo loob mo. Keep trusting the Lord. Huwag kang bibitaw. God has different ways. Baka akala mo lang na kinalimutan na ni Lord. O baka wala na yata, Lord. No. It could be a detour. Tandaan mo detour is not a sign of defeat. It's just a different way. Baka nasa detour ka, kapatid. Kaya be sensitive to God's instructions to you. Makinig ka lang sa Kanya kung ano sinasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, Wednesday word ito, marami tayong mga hiningi sa Panginoon, marami tayong gusto ipag-pray. Pero how can you pray kung inside of you already gave up? Sa kaloob-looban ng iyong puso mo, parang bumitaw ka na. Tandaan mo, ang Panginoon ay nangako. At kapag sinugod ang nangako, hindi siya bumibigo. Sabi ng Bible, when God promised, He never fails. So dito, ano pinangako sa inyo, Lord? Anong malinaw na pinangako sa inyo, Lord? Then don't give up. Huwag kang bibitaw dyan kahit na ano mangyari. So tandaan nyo when you're going to is more important than you're going through. Una, mas importante talaga yung aking pupuntahan dahil yung presence si Lord. Number 2, dahil mayroong process si Lord. Now with that, I could be learning or realizing something more important. And number 3, mayroong promise si Lord. Anong promise ni Lord? The promise ni Lord, He will never fail. Si Lord, pag may sinabi, hindi niya kinakalimutan. Now, to give you an idea kung paano si Lord ay hindi lumilimot, tandaan po ninyo ito. Nung magkaroon ng pagbaha sa panahon ni Noah, ang sabi ng Bible, pinapasok niya si Noah kasama yung kanyang mga anak, kasama yung kanyang asawa. At pagkatapos, ang sabi ng Bible, sila ay nakatapos doon sa prosesong pinagdaanan ng 40 days and 40 nights na pagbaha, pagtaas ng tubig, kasama sa loob ang mga hayop. Tandaan nyo ito mas mahalaga ka sa hayop. Kung yung mga hayop iniligtas, ikaw pa kaya? Ngayon, tatapos ang 40 days and 40 nights. Tandaan nyo, kung kayo si Noah, baka kayo nagtanong, pero Noah trusted the process. Ang sabi ng Bible, Noah, pasok sa loob ng arko. Pumasok sila, pero wala kayong mababasa sa Bible na sinabi ni Lord kung hanggang kailan kayo dyan. Hindi niya sinabi kung hanggang kailan kayo dyan. But Noah trusted the process. When the time was right, doon lamang pinalabas si Noah kasama ang kanyang pamilya. Ano sinasabi ko? Huwag kang mag-isip na pinabayaan ka na ni Lord. Hindi ka pinababayaan ni Lord. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang Diyos natin ay napakaraming mga paraan, lalo na kung ikaw ay nag-aantay ng kanyang mga himala. Ang Diyos hindi lumilipot sa kanyang pangako. Ang Diyos kahit kailan, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga anak. So mga kapatid, ulitin natin, recap natin ito, when you're going to is more important than you're going through. Una-una, presence ni Lord ay naroon. Number 2, yung process ni Lord ay naroon. And then yung promise ni Lord ay naroon.
So ano ang conclusion natin dito? Ang conclusion natin dito, with Jesus, your journey is always victorious. Ulitin natin ha. With Jesus, your journey is always victorious. Sa Panginoong Hesus, ang ating paglalakbay ay laging matagumpay. Sa Panginoong Hesus, ang ating paglalakbay ay laging matagumpay. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. Yan ang mensahe ng Panginoon sa ating Amazing grace.